Yo, yo! Ha! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Ako ang batas. Pero mas pwede nyo na ako tawagin ngayong Ginoong Rodriguez. Yes, sir. 44th coming. Kakalabas lang. Spatan nyo kung saan mang site o app o kung ano man. Kung ano man tawag. So, yun. Naglabas din ng mga kapatid ko sa Ilustrado ng kanya-kanya naming, kumbaga, naglabas bawat isa sa amin ng EP. So, yun. Tapos, Currencies of Silence, mula kay Moki McFly. Tapos, siya, galing kay Sayad, tsaka Limahid, kay Goryong Talas. Yo. So, spatan nyo. Yeah, under a pricing lahat. So, kamusta? Ngayon, re-reviewin ko ay ang finals, GL versus Vitrum. Konting kwento. Pero bago ako magkwento, mag-subscribe. Paramihin natin ang paramihin. Okay? Thank you. So yung first event ng Flip Top, kwento ko lang sa inyo na ang pinakaunang battle sa Flip Top, yung laban ni Nothing Else tsaka ni RBTO. Tapos walang nakanood nun online kasi nawala yung memory card. Di ko alam kung ano yung nangyari. Nawala yung memory card o nabura ba o ano. Basta nawala yung video. So hindi na siya napanood. Kumbaga wala na. Di ba? Namatay na yung walang footage. Kumbaga. Hindi ko na rin maalala kung sino panalo. Pero kaya ko lang kinikwento yon kasi kahapon, ngayon January 26. So, kahapon, nireview ko yung GL versus EJ Power. Tapos, nung i-edit na namin, biglang parang nakapatay pala yung mikropono. Puta, ragis talaga, So, ayoko nang panoorin ulit para lang gumawa ng review, ng reaction video. Para shit, day na yun. So, ganun din. Hindi ko na ilalabas yun. Hindi na ako mag-upload hindi na ako magre-react o hindi ko na i-review at hindi ko na i-judge yung battle ni EJ tsaka ni GL. Sayang. Or pwede rin kapag naayos namin yung footage, yung ginawa ko kahapon. Kung maayos namin, pwedeng i-upload, tingnan natin. Pero sa ngayon, parang shit. Tanginang yan. Lousy. Na-lousy ako. Kanya, yun. Pero ngayon, tingin ko malakas yung volume. Kita ko kanina pa pula ng pula. So, mas okay na yun. Kaysa sa nakapatay, no? So, ngayon, nire-review yung kay GL tsaka kay Vitrum. Spatan na natin. At nga pala, 3 straight wins. Kanya naka-Raptors ako ng sombrero. Bandwagon no? Pero, yeah. Parang yun lang din talaga yung pinaka may access panoorin dito ng NBA team. Yun ang pinopromote dito di ba? Kanya yun ang pinapanood ko. Yeah. Okay, game na. Flip Top Out 15! Huling laban na ng taon at isang buhay 2024 Finals! Mag-ingat! JL Rapolo, Mr. Kwangol. Puta. Miss ko na kayo, yo. Ang ina. Grabe, favorite talaga si GL. Grabe. Shoutouts sa lahat ng mga tao na pumunta at sumuporta sa taon na to! Mag-ingat pa rin ba kayo? Sana!
Nice one, Shoutout JL. pala sa Represent Collab at Flip Top Staff. Game! Sa kanan ko, mula Cavite, magingay para kay Vitrum. Vive Palestina, vive, vive, vive Palestina, vive Palestina, unser Zionisten, vive Palestina, unser Zionisten, vive, vive. At sa kaliwa ko naman, galing bang Palo, Leyte, para sa inyo, magingay para kay GL. Awan ng kabanwaan para kung may nasunod Maiban at mga halas ng sama na pagsulod Habag atras itong sirak bis karabit ang durungan Mintras di pakat bariyan ng bariong tambok Nice! Mamaya na. Wala ka pa eh. Game! Yun, sorry, shoutouts pala. Ghetto Dogs, Lil Jan, RIP. Shernan, mga 3GS, Aubrey, Paldogs, Asintada, asawa at anak ni Slack. Mama at ate ni Rafian, asawa ni JD, mamaya na yung iba. Sino ba na? May latag na kagad si GL eh, no? Panalo sa Cointos, si GL. Pinili ang mauna si Vitrum. Isa buhay, 2024. Let's go! Oh! Para sa inyo, magingay para kay Vitrum. Let's fucking go. Pati yung pandamay kay Lil Jan, inihinto pa ng puta. E di punta mo sa saya at magsama kayo sa luha. Oh! At para sa saya, ito gawin mo. Bukas, higa, sara. Ay, hindi. Bukas, Lil Jan, ikaw, supa. Isa buhay finals! Ako lang ang champion na tatagos. Sabi mo sa Twitter ako yung final boss. Pues dito ako magtatapos. Kasi hindi ako final boss. Kupal ako, boss! Kasi may Bisaya na naman. Oh no! Di na bagay, sir. Kasi Englishero, nerd writer. Oh, what the hell? Tapos di ka Bisaya sa battle, takot sa language barrier. Hindi mo nirerep yung bayan mo. Paano ka naging rapper? At madalas mong tirahin bayan ang kalaban mo sa duelo. Ikaw nga, Bisaya, pero mukhang konyo sa Cubao Expo. Rapper na walang postura, masyado kang nerdo. Wala ka ng kultura, puro ka konsepto. Eh, puro concept, puro drawing, tangin na corny na Brad. Tangin ang pinausa yan, autism rap. Ako, kahit maging otne, sagad, talagang cultured, solid bata. Mula sa lugar ng mga drugs. Back all the cops! Tangin na mo! This is Etiba! She got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything is a crash as the bright blue sky. Hindi lang sulat utak, patak sa akin galawang kasaysayan. Ako makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Cavite Repen, pumakte! Kultural na tanghalan! Ikaw Bisaya ka, puta, magbudots ka naman! Budots! 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 Nahulog, log, log, lululog, log, log. Sa ganang estilo, di mo ko masasabayan, partner. Walang kwenta ang hip-hop kung lagi kang rapper. At kung creative ka na writer, iba ang kaya ko, brother. Kaya kung gumawa ng bagong division, flip-top dance battle! Tanginan to, isang boy finalist, binadibag sa dance. Paano ko turing na God, wala ka namang swag. O diba, sumabay ka, sa galaw na, bumalahaw talaga. Kung ayaw mo pa ulanan kita ng bala para lang sumayaw ka. At tangina, waray ka. Pag mag-rap ka, dapat bay na bay ka. Hindi porke idol may weirdo nga pricing, sasabay ka.
Sa opinyon ng ibang matalino ay natatangay ka habang kultura ng pagkatao mo namamatay na. Kami ang etibak, so what you gonna do? Kami ang bayang pinatatag sa pinabagsak ng mga shabu. Ikaw wala ang kultura sa bayan mo, tangina mo. Itong Tagalete, pinakitaan ng mga tunay na palo. Kaya ano, tangina mo, akin ang entablado na to. Wala kang lugar sa ganito. Tulala, asa na ba to? Tangina, I rep my city. Kita sa stilong pinangalaban. Ikaw Bisayang, can speak this language. Pinanggalaban. Ikaw Bisayang pasikat sa pantasyang gustong maranasan. Puro konsepto, puro kakwento, di natural yung galawan. Kaya salamat sa pagpanatili sa Visayas bilang kapintasan. This is my culture, my accent, even the habitat. Ikaw Bisayang can speak this language. What the fuck is that? Kapitan yung putra guess in your face. Talaga namang grabe, Brad. At kahit estilo mo, kabita yan. Balakid ka, pikat! Pares kaming balakid. Ako sa sumuporta. Ikaw tangina, kinuha pati yung bodging na forma. Ikaw yung balakid na katatapos lang magkatoga. Ako naman yung balakid na batak na sa drawing. Diba? Cavite! Youngstown version, pre. Taga Cavite nga yun. Ikaw nire-reference mo sa laban, hindi ka naman taga doon. Tamot ka ng ibang MC, tangina ka, fuck out of here. Makabagong style, ngayon sa finals ay mag-a-appear. Kaya yung epok ng Visayas, Lil Jon na revive, wasak na yung career. Pati yung bagong balakid ngayon, patay sa Bitrom of the Year. Tayo raw yung balakid na class, di yan dapat planuhin. Kasi Cavite sa balakid na class, ako lang may karapatang akuin. Pero di ako si Aklas, kahit plano kitang gagawin, kasi mga tao mag-a-aklas. Pagkatapos kitang tapusin! 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 Takina, tatapusin! Itong piling allen, may screw! Yupi! Yupi! 2014, kamatayan ng bonjing, gano'n na lang uli! Uli! Kaya sa Bisayang dumayo, tangina mo! Uwe! 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 Sayang may mga stumble. Fuck. Konti lang naman, di ba? Pero, fuck. Nakakasira ng ano yun. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bigyan ko siya 11 sa first round niya. Nagustuhan ko yung magsama kayo sa luha na rebat, sayad na basta yung tungkol sa paggamit kay Lil Jon. Rest in peace, Lil Jon. Paranaque represent. Nagustuhan ko yung konyo sa Cubao Expo. Basta yung imagery nun, ang kulit lang eh. Ang kulit ng pagkakagamit. Tapos puro ka konsepto. Yun. This is Etibak. Ang kulit lang ng mga ideas ito ni Vitrom eh. Tapos pauulanan ka ng bala para lang sumayaw ka. Kultura ng pagkatao mo, namamatay na. Stick yung mga yan. Tunay na palo, lete. Tapos pati yung pagkabonjing daw ni Balakid Kinaya. Stick lang yung pagkakagamit nun. Tapos yung kung paano niya finlip papuntang drawing, 'di ba, yung alam mo yung parating na punchline pero nililiko, 'di ba? Ewan ko kung anong term doon pero basta ganun. Tapos kung paano niyo ginamit yung tapusin tsaka uwi, napaka-effective niya. Tsaka basta maganda yung idea tsaka kung paano niya ginamit. Solid. So, meron siyang 11. Tingnan natin ang first ni... Maganda sana ng round ni Vitrom kaso may konting stumble. So, parang syempre sa simula ako gusto ko ng intense kagad pero fuck.
Medyo nakakapatay ng momentum. Nababawi pero mas maganda sana kung mas flawless yun. Eto si GL, spata natin. Salamat nga pala sa Flip Top, sa laging pagpapagamit sa akin ng content. Yeah, para reviewin. So thank you Arik, tsaka Kev, at sa buong Flip Top crew and staff. Salamat sa inyo. Yeah. Ano pa nga ba yung isa kong sasabihin dapat? Fuck, nakakalimutan ko na. O basta, spata muna natin tong GL na first round. Go! Nandito na si Gino! Si Gino Lopez to ngayon. Nandito rin si Kiko, si Francis Masyon. Nandito rin si Arik, yun yung apelyido. Magbabagsakan dito. Mauuna si Gino, game! Di ko alam ba't kasama ka na dito. Seryoso, ito ba yung kampyong walang puso? Weh, inong pinuri siya ni Looney, siya na in love sa feedback. Biglang nagsikap. Oo, sa break it down ni Loons, doon siya na build up. Sinabihan ka lang na may villain vibe. Yung persona inadmit, dinibdib at sinapuso, kaya lumakas siyang vit. Kaya, anong heartless? Igaling kay Loons yung konting spark. And on this part, artificial na yung puso, Tony Stark. Kaya yung V ay validation. Sa reaction videos na buhayan, o yung notes ay vital. Pero kahit ilan pa mag-review, yan ay bagsak sa finals. Sila Jonas, Batas, Zaki, sa kanya ng mistulang pastor, may kilig na factor. Tony Stark nga, kasi nasa puso mo, mga reactor. Kaya nag-shift sa segunda at yung V, naging villain. Naging kupal at bastos, pinaka-evil daw na seed. Basta negatibo na imahe, kanyang ihahatid. Kaya parang vintage photography, kung di nababatid, para ma-develop image na, kailangan pa ng negatives. O another joker, feeling villain. Fuck, I'm overdose. Siya raw si Heath Ledger. Well, ako yung overdose. Ikaw yung salba, sa salbahe, yung image ni Banban, kaya anong Joker, baka Two-Face, duality of man. Kaya ako Bane ng yung existence, pati na nga yung shotgun, at kung di nyo gets yung reference, bahala na si Batman. Yeah! Kasi lumusot ka na sa slack. Well, ito ang funeral. Kasi may bilang lang yung V kung Roman numerals. Babagsak yung imperyo, this the last stages. Pagka-fall ng Roman Empire, sunod na Dark Ages. Kaya kung kupal lang bala Romano, ang napiling only mode, yan ay mostly flawed. Mag-e-end yung Roman reign sa pagtapat kay Cody Rhodes. Pero hindi. May tamad daw sa 1 minute. Oy, ibang klaseng yabangan. Nagkatamod sa 1 minute, so madali kang labasan. Ito'y reality check, tangina. At dito tatalbog, nagkatamod ka lang sa underground nung kinantot mo si Paldogs. Puta, nakasabo ka ba? Tong underdog, palong-palo nung dinog style si Paldogs. Tong underdog, palong-palo nung dinog style si Paldogs, diba? Tongue twister, pambihira. Saka inulit ko twice kasi twice mo daw tinira. Gets so niya, atake niya. Kasi ba, rap lang to. At di baling marinig ng libo-libo na Pilipino na nakikinig sa mga motibo mo. Na pati inosente natitira dun sa ginanahan. Lahat ng sinoutouts ko kanina, lahat ng yun ay tinamaan. Oo, shock value. Doon ka lang nag-cater, nakasentro ka sa shock parang LA Lakers. At yun yung magic. Kahit stupid boss, kung sa akin train of thought, sa kanya intrusive thoughts. Diba? Si Andrew A. Si Lil Jon, pati patay ay uhukayin na ni Does Not Feel Shame. Biggest improvement niyang hinain, mandamay lang ng big names, diba?
In case walang reaction, sa patay may sure chance. Reverse St. Peter, yung patay yung ginawang insurance. At yan ang main craft, kaya swak kanyang galawan dahil sa kaka-name drop, umangat kanyang pangalan. Kaya kung mag-i-stick sa style mo, ikay kakagat sa pain. Pero kung magbabago ka naman, sa crowd ay aalatin. Pero kahit anong advice ko, ending ay wala rin. Atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? Lakas yung round na yun ni GL. Tingin ko nakuha niya yun. Kahit hindi ko pa binibilang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yeah. 16 na malalakas din. At oras hindi ko napansin na naman. Puta naman, lagi kong kinakalimutan eh, no? Pero ayaw mo na. Fuck that shit. Di ba? 16 to 11 nakuha ni GL yung first round. Malinis yung performance. Lamang, kumbaga yun, may konting dapa si Vitrum, kay GL malinis. Parehas silang may crowd control pero mas polished lang talaga yung performance ni GL pati sa tempo, alam mo yun, sa pag-control ng tempo. Yeah. Nagustuhan ko yung Tony Stark artificial na puso, di ba? Tony Stark. Tapos kung paano niya nakalimutan ko na yung sa finals paano ginamit. Bagsak sa finals. Tapos reactor sa puso niya, di ba? Galing. Tapos negative sa litrato. Astig yung pagkakagamit niya. Slept on, so malamang mga nanonood kasi mga mas bata, kumbaga hindi na-expose sa ganong klaseng yun, sa ganong ano ba tawag doon? Fuck. Hindi digital, di ba? Analog. Yeah. Analog. Tapos overdose, nakalimutan ko paano niya. Ang ganda. Alam ko slept on yung line na yun, pero ang lakas niya para sa akin. Tas yung duality of man, Two-Face, Batman, no? Bahala na si Batman. Yung buong setup papuntang bahala na si Batman. Solid siya. Kumbaga, nung nagsimula siya sabi ng mga Joker, gano'n, alam ko na, puta, papunta kay Batman. Pero hindi ko pa rin in-expect na doon niya gagamitin. So, effective. Tapos, Roman numerals, ang galing. Yung V, nagkakaroon lang ang V ng bilang sa Roman numerals. Tapos Dark Ages, pagka, nakalimutan ko paano, pero solid yun. Tapos yung Cody Rhodes. Kaya ako, konti. Gutom ako. As unit, may tamod ko sa 1 minutes. Mabilis nga labasan, parang gano'n. Astig. LA Lakers, Shaq. Dinadaan mo lang sa Shaq. Nasa Shaq nakasentro, parang gano'n. Nandamay lang ng big names. Nguya muna ako. Tapos patay insurance, St. Peter ata yun. Umangat kanyang pangalan. Tsaka ba't ka maniniwala sa akin? Atheist ka, diba? So ba't ka maniniwala sa akin? Solid. Galing. So yun nga, nakuha ni GL yung round na yun. Spatan natin ngayon ang second round ni Vitrum. Batman reference? Latang bata pa tong pabida. Tanga ako si Robin. Robin Padilla. Diba?
nga, Robin Padilla to. I am wonderful tonight. Tonight is the evening. I'm doing the killing. Tingnan mo. Pero ito concept. Ito konsepto ko. Intro to Gilbert. Tangina mo, introvert. Na weirdong nerd sa kwarto, panay tambay. Walang sinag ng araw, panay signal ng wifi. Puro utak kalaliman sa buhay, di nasanay. Lumalabas nga sa kahon, pero di lumalabas ng Yung bahay. bahay. Hoy, Ellen Campo! Bilang nanay, yung trip puti, pangit. Imbis na abnormal lang, naging retarded. Di pinapalabas, parang nais, stranded. Kaya di siya well-rounded kasi well-grounded. Puro palalim, puro dimension, ganyan mga play niyan. Pili makabago sa mga kwento, sa mga impento, maselan. Tangina neto, napakawak mo, mukhang gago kahit kailan. Tangina mo nerdo, takong kwarto, isa ka moderno na caveman. Sabi na kay EJ, back the presence, tumbasan yung sulat ko. Palibasa lagi lang sa kwarto, walang kausap to. Kaya ako ganito, natural pagkakupal ko. Huwag kang pura sulat, tumbasan mo yung burat ko. Ako legit sa liga, dito mabida, yun lang tambad. Roshit, motherfucker, this ain't no cinema, tunay lang sagad. Ikaw puro technical, hindi ka natural. Kumbaga, bumabelo ka pa, Brad. Ako, ikaw naniligaw ka muna. Ako kantutan agad. Diba? Di na kailangan ng concept pag sa angasan eksperto. Ikaw kasi background mo, spoken word at teatro. Naging hip-hop dahil sa internet gawain ng nerdo. Ikaw yung tamod ni Balakid sa puwet ni Juan Miguel Severo. Oh, yung tulang sinulat mo, binasa ko ng konti. Taka ng libro mo, pre. Bible na mga torpe. Ba, namulat ka't natuto sa ira ng hugot. Ako nabulag sa pandudurog ng reputasyon pinupulot. Sa kalye, sa battle, sa hip-hop, dyan ako mahubog. Ikaw para magsulat, pinipilit mong malungkot. Sad boy! Yung mga sad boy, tangay na yan, yung mga luwa umaapaw. Gusto mag-isa pero pag di pinansin, mambabalahaw. Magpakamatay ka naman para may kaibigang dadalaw. O kaya mabuhay ka na lang para patay ka araw-araw. Basahin yung libro niya, D.L. Stark, Living Light. Lalim na makasulat pero di naka-i-inspire. Hindi ko gusto mga sulat mo kasi ang weirdo bay. Mga sulat mo parang si Paldogs kasi hindi ko like. O diba? Bigat ng kataga ko pero naging paggagago. Isiyan mo lang buhay mo, wag seryoso masyado. Labas ka sa kwarto! Ang ginagawa mo, nag-iisip ng taktika. Gusto pa mag-aktivista pero panay Twitter lang yung rally niya. Sa battle, panay jargon, ganyan nasasabi niya. Tangina, puro ka teorya, wala kang praktika. Lahat ng karakter niya, peke. Magaling ka kang writer. Kaya panay concept, panay gimmick, napaka-lame na battler. Kaya panay fake joke, fake stutter at mga fake na angle. Pero ang kailangan malaman, isa kang fake na rapper. Kaya laban niya kay Sword, pinisikal. Pero tahimik ka lang, Brad. Puro concept sa laban, pero walang concept ng palag. Puro sulat na lang, Kap. Kanya ka maglalahad. Rapper ka, di ka author. Magpakita ka na swag. Kaya huwag ka mag-deny na hindi ka nerd shit. Tignan mo yung mukha mo. Kamukha mo yung logo ng Reddit. Diba, ang liit ng mata, bilog yung face, autistic, to longest. Tapos yung mga fans mo, puro skibidi toilet. Tangin ang panahon to. Basta may autism, mahangaan. Di lumalabas ng tahanan, may nahawaan. At aktivista nga ako, gusto ko lang naman manawagan. Anigba, ang hirap lumaban pag walang kapansanan.
Dahil autistic ka, may halaga. Kasi may special ka na needs. Pag nagpaawa ka, tanggap nila kasi depression daw is real. Dahil weirdo ka, alam nila may technical na skill. Habang ako, ang meron lang ako, face value, charisma, at putang inang sex appeal. Introvert na walang kultura. Ibang klase ka. Nag-iisang tanga. Sa mga ganap, di nakikipag-usap, pat nag-hip hop ka pa. Pagiging individual niya, ang pangit talaga. Lahat ng makatitigan ng rapper, meron siyang kidlat sa mata. Ako na nga lang kaibigan mo dito, galit ka pa. Bullshit ka. Maangas ako, pero nakakatampo kapag masungit ka. Mahal kita, GL. Pero mahal kita, GL. Pero yari ka talaga, putang ina. Para lumakas, papatay na ako ng tropa. Galawang Uchiha. Kasi pag nag-champion ka, puro mga nerdo lang happy. Mga may sariling mundo, dadami, imbes na variety. Pag ako nag-champion, lahat kayo, yayayain ko ng party. Tapos sasampalin ko mukha mo ng motherfucking rap money. Pati yung family. Oo, dadamay natin, Kap. Kasi tangina ng nanay mo, pinalaki kang fucking wak. At talagang sinadya ko madamay ang iyong mother, Brad. Kaya kung di ka pinalabas ng bahay, welcome to Battle Rap. Yo! Natapos na si GL. Bumara na si Gino. Pagbabagsakan dito, babanat na si Kiko. Game! Teka. Pucha. Kailangan ko muna mag-ano ng second round ni Vitrum. Okay. Parang mas malakas yung second ni Vitrum kaysa sa first, no? Ramdam na ramdam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No, mas 19. Bigyan ko siya 19 yan. Yung Robin Padilla na rebat pa lang, solid na eh. Tapos umabot pa Wonderful Tonight. Tapos kumanta pa, ang kulit eh. Tapos yung paggamit niya sa introvert tsaka signal ng wifi, solid yun. Tapos di lumalabas ng bahay. Tapos well-grounded. Moderno na caveman. Papuntang walang kausap to. Tapos yung ikaw naliligo pa ako, katuta na kagad. Tapos Bible ng mga torpe. Ang kulit lang ng mga konsepto eh, di ba? Parang tangina. Eto, tingin ko yung pinaka-effective na sa style ni ano nangyari? Okay. Okay na. Oh, shit. Patayin ko lang. Yan. Okay. Ah. Saan na ba ako, puta? Oh, parang tingin ko, yan, ako personally, yan yung pinaka-trip kong style ni Vitrum. Ang kulit na humor niya eh. Ano siya eh, sobrang gaspang. So, nasa na ba yan kanina? Walang Bible. Yan, Bible ng mga torpe. Ang kulit lang, di ba? Tapos ikaw, para magsulat, pinipilit mo malungkot. Di ba? Parang, tangina. Di ka nakaka-inspire. Labas ka sa kwarto. Ang kulit lang ng pangmamama niya. Tapos, wala lang praktika. Kumbaga, hindi mo naman talaga ginagamit yung salitang praktika, pero kahit ginamit niya, kahit walang ganon, pero yung ginamit niya,
ano pa rin, get sa mga tao, di ba? So, okay. Di ka papalag. Tapos kamukha mo logo ng Reddit. Tapos Skibidi Toilet. Tapos kung paano ginamit ni Vitrum yung sex appeal. Tapos ba't nag-hip-hop ka pa? Tsaka welcome to Battle Rap. Solid na round. Siguro yung first round niya, medyo nagpapainit siya o basta mas malakas yung second round ni Vitrum definitely kaysa sa first niya. At yun, solid. Tingnan natin kung paano naman ang atake ni GL sa second round. Although first round pa lang ang lakas na ng GL. So first round kay GL yon, second round tingnan natin. Ako si Francis Basyon. In short, Francis M. Isang dekada sa eksena at ngayon lang lumusot. Ako'y dinig sa underground parang bulkan na pumutok. Lyricismo ilalaban, walang pwedeng sumulot. At masarap ako sa tenga parang pepeng umutot. Yes! Yung V naging vagina. Pero profound yan, guys. Dapat tunog pepeng umutot. Yan ay sound advice. Pero di ba't bulgar yung lines? Pero wala akong pake. Sasarapan ko kada linya parang puking may tahe. Yes, kasi ganito yung Francis M. Ako'y truly prouder. At patay ang Tony Stark kasi tong Tony Fowler. Yes, sir. Kasi battle rap lang to. Aesthetic na may sungay. Puta lugi chong. Kaya nung Dark Horse, baka unicorn. Saktong horny yon, lahat kakantutin. Kamukha ni Robin Padilla, kasing libog mo rin. Yan yung urge, mga babaeng ubad. Pero di katus, pero tanginang Dark Horse yan, Pegasus. Oo, sus, yung V, vanity. Pogi jokes, in-entertain. Pero kahit ibida mo, itsura mo, lahat ng yan in vain. Feeling Rokawa yan ng liga sa yung most gwapo. Pero huy gago, bakit salamin yung tinangkilik, boy labo? Kaya anong nerd sa bully? Baka vet sa rookie, saktong fresh at juicy. Tong big fish gagawin kong isang set na sushi. Ikaw na bet ng pussy, kasi benta puri. Basta ako nagmamay-ari parang hev sa QC. At kung sa tech ay choosy, ito'y Tesla Rusi. At useless yung kuryente, Enel kay Luffy. Kaya di magi-spark, ikay wet watusi. Sa madugo na pakulo parang red jacuzzi. Ano gets na jury? O stretch pa fully? Kahit peke yung pagtira, ito'y sex sa movie. O forget the doobie. I-flex mabuti. Until best pahuli. Hanggang tugmaan ay umabot maging threat sa luni. You see? Yan yung di mo gagawin. Kasi masyadong risky. Really? Kasi yung fans yung basis niyan. Kasi yung comments ng tao, lakas ni Vitrum, mga kalaro, binasic lang. Binasic? Kasi kay proud at confident, yung insulto para sa amin sa'yo ay compliment. Binasic, 2010 yung formula, nostalgic yung panahon, lumabas sa comfort zone at bumalik sa kahon. Kaya benta yan sa veterans. You know the image would sell. Ikaw yung greatest reminder ng kanilang immature selves. Mga estilong binasura, kanyang kinumbine, pero that is all fine. Na yung junk shop sa iba, sa kanya ay gold mine, oh my. Mga shit na anggulo, kanyang pinipilit. Ironic pag inisip, Francis M. Kaleidoscope, pero wak sumilip. Oo, nabawasan seriousness. Nasa comedy ang hit. May wit sa gravity pero walang gravity ang wit. Walang bigat yung poetry. Naging joke ka ng tuluyan. At nung nawala yung gravity, dun ka na lumutang. 1-2-1-2 at sigaw, volume lang yung ngain. Bilangan pa rin ng punches, pang knockout sa akin. Nakulong ka dyan sa selda, sa metang tinamo. Mga safe lang binato. Kasuputang ina mo, walang bilang yang bilanggo. Ano, yun ba yung gusto nyo? Rap battle clinic, yung bawal bulakbol at sugal sa lyrics. Parang stricto yung magulang, yan ang nasa isip. Yung current, grounded, wala nang gimmick.
Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Puta. Lakas yung round na yon, pero ayon sa bilang ko, mas malakas yung kay Vitrum. Yeah. Nagustuhan ko yung Tony Stark, Tony Fowler ni GL. Tas paggamit niya ng Robin Padilla, ano lang fitting nga dahil ginamit din kanina ni Vitrum yon. I'm sure hindi siya rebat dahil ano na yan, nakakasanayan talaga dyan. Pero mas naging swak lang dahil parang in-anticipate din niya na siguro gagamitin or baka talagang yun na nga yung reputation ni kilala siya bilang Robin Padilla. Pero so yun, tas pagpapuntang Pegasus, Boy Labo, ito yung sunod-sunod na rhyme niya, ang ganda. Trip na trip ko to, yung sa isang set na sushi. Ganda nun. Hev sa QC. Tas Wet Watusi, Red Jacuzzi, Threat Saluni. Basta yung buong na yun, mahaba-haba na yun. Pero yan yung mga magaganda yung pinaka-bar para sa akin. So, solid. Binasic, kung paano nyo ginamit yun. Kung paano niya pinaikot. Tas dinevelop pa niya yung angle na yun papunta sa parang yun yung greatest reminder na ng aming immature selves. Alam mo yan, ang kulit. Parang, naisip niya na gano'n. Galing lang. Tapos gold mine. Tapos yung kaleido. So kaleidoscope. Tapos wax sumilip. Tapos walang gravity ang Vit. Doon ka lang lumutang. Doon ka na lumutang. Ganon. Nakalimutan ko paano niya sinetup yun Pero yun. Tsaka yung laro niya sa bilanggo. Yun. Sa akin solid na punto yun. Puntos yun. Trip ko yung isang mahabang scheme siya na Threat Saluni na rhyme. Yung papunta doon. Astig yun. So, props. Ganda yung round na yun. Sa pakiramdam ko, siguro kung live ko pinanood yun, malamang bibigay ko yun kay GL. Pero dahil sa bilang na nailista ko, kay Vitrum yun. Okay? So, first round kay GL, second round kay Vitrum. Alam ko crowd favorite si GL. At maraming magdi-disagree sa sinabi ko ngayon. Pero yun nga, kung live yun, malamang na may isip ko GL yun. Mas subjectively, akala ko mas gusto ko yung kay Vitrum. Pero mas nagustuhan ko kay GL. Pero solid din yung kay Vitrum. Gagaya na sasabi ko kanina, yun yung pinaka-effective na direction ni Vitrum. Na aspect ng pagbabattle ni Vitrum para sa akin. Yung ganong humor niya, si Raulo lang talaga. Okay, third round, pata natin, Vitrum. Nabanggit lang yung Pepe, umutot, umiiyak na. Why are you hurting? Okay, thank you for admitting to all the people that you're still a virgin. Idol ako nito, kasi progresibo. Pero aking ibig maamin, di ka kumikilos. Yun ang difference natin. Nasabihang may activism kasi mga naisip malalim. Ako legit na active. Ikaw piling ang pricing. Gusto maging kaanib? Kala ko ba Diyos na tong waray? Gusto maging disipulo kasi walang sirkulo. Gustong natatangay. At kung si Sai daw yung idolo, nasa round 3 ko nagtaray, kahit magtulong kayo na sayad, mamamatay kayo ng sabay! Sabay! Di ba? Kaya huwag kang maangas masyado kung nerdo kang tao. Malamang buong buhay mo, never ka pa nagsando. Kahit yung mga bara mo, malalim mo talagang heavy guts. Tangin ang ilong nakakita ng rapper na puro baby fats. Kaya huwag kang feeling God. Isa ka lang standard na idol. Gusto magpaka-hip-hop, pero galit pag mga style na sa sample. Ako, kahit gago, legit na tao. Hindi ako disciple. Kaya ko mag-drawing ng titi sa likod ng Bible!
Isa ka pang panggap na guro. Oo, inamin mo yan. Ako totoong nagtuturo. Kahit kalsada pati punan. Kinukulong mo lang kami sa mga weirdo na tipo ng palistuhan. Habang sining ko, tumatakas yan sa bangis ng lipunan. Galaw ko sa streets, kahit police mag-detect, di ba bida effect? Di matutumbasan ng concepts mong 15 reject. Itong privilege na poet dapat di ma-respect kasi nagiging hip-hop ka lang pag may flip-top event. Sabi sa flip-top, piling niya inangat niya yung kaalaman. Tol, panay aklat ka lang, wala ka pang karanasan. Ang problema sa'yo, una karangalan bago karapatan. Gago! Wala kaming respeto sa rapper na walang kalye sa katawan. Ito gusto mataas, matalino. Diyos ng karunungan. Gago, bakas dyan ang kaduwagan na takot kang maungusan. Gusto mo ayaw ka maabot kasi sagad kasuputan. Ako wala akong pake kung maabot, papalag ako ng suntukan. Ito gusto mataas kasi alanganing sumabay. Habang lahat ng mga rapper, welcome mamatay sa aking mga kamay. Hindi ko sinasabing mga kaya nyo aking kamay. Pwede ko naman kainin utak ng mga gagawing bangkay. Ang kakupala kong taglay, di na sa finals magtatapos. Walang galang sa mga gods, kayo ang tunay na bastos. Kaya pakyo kayo sa liga, pati si Enigma, mga umaastang boss. Ang hip-hop, pinalakas ng mga tao, diyan para sa mga Diyos! Fuck the girls and the kings na umaasta sa game! Kaya nga fuck yung Andrew E, pati si Francis M. What I fucking aim, mundo ay mapa sa amin. At kung ikaw yung current God, ako naman yung God. Damn! Kahit damay si Kiko, hip-hop ako dahil inibig-ibig. Pero minsan metal pan, kaya pinakataan ko ng devil-devil. At tangina mo, digmaan to, bawal yung sibil-sibil. Hindi lang to sining-sining, dapat gigil-gigil sa pagkitil-kitil. Ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapas sa mga letra. Di ako bitwing maningning, ako'y pabagsak na kumeta. Ako yung salot, pero ako rin yung sagot sa mga problema. Kukunin ko title ng kampiyon para gawin tong walang kwenta. Dapat makatawa, walang makadiyos. Yun ang natutumbok. Ang paliwanag, mga bilang ng kalaban ng aking binubuod. Ito ay tugon sa mga rapper, pati sa mga nanonood. Habang gusto mo mag-champion, hinahamon ko na yung susunod. Lahat ng astang Panginoon na aking pinagkukupal, aking ipag-uubos, mga pinagdudurog, ikaw sasalon yan par. Ikaw winasak ng lubos na padaos-dos sa baba ng mga normal. Ikaw yung batang Diyos na tutubos sa kasalanan ng mortal. Ay, totoong tao. Gumagalaw para sa pera at tagumpay. Kung wala ng tubig, dugo na panawid ko, panabla sa umay. All God, carrot God, di kailangan ng patunay. Wala nang kinikilalang Diyos ang taong sinubok ng buhay. At kay Bitrom sumusuway, ang mga gangsta, drogista, at sino mang matikas. Mga scholar ng bayan, manggagawang masipag, pati art home na chikas. Variety fans ko sa Pilipinas, isa akong sukdolang rapper. Ikaw conceptual writer, ako cultural swagger. Di ako God, ako'y master. Ito ang aking legacy. Fuck the gods, tangina mo, sa tao ang aking empathy. Mahilig ka sa fantasy, di ka talaga dapat na MC. Lalo pagkalaban mo si Bitrom, ang pinakamaangas na Gen Z. Solid na round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bigyan ko siya. Astig yung never ka pa nagsando. Ang kulit lang. Tsaka puro baby fats. Tapos kaya ko mag-drawing ng edit sa likod ng Bible. Sira ulo din. No? Tsaka yung paggamit niya na sining dun sa banda dun yun. Basta solid yun. Sigiging hip-hop ka lang pag may flip-top event.
Wala ka pang karanasan. Tangay na talaga. Wala ka pang karanasan. Tapos walang kalye sa katawan. Tapos ako, papalag ako sa suntukan. Parang gano'n. Solid yun. Tapos di yan para sa mga Diyos. Papansin ko, ako ata ang kausap mo, pare ah. Gago tong Vitrum na to ah. Hindi, laka lang. Yung paggamit niya yung pag-setup niya papuntang goddamn. Goddamn. Tapos dibil-dibil. Tapos kitil-kitil. Basta yung buong scheme na yun, astig yun. Yung buong rhyme na yun. Tapos kumeta yung paggamit niya na parang di ako between. Oh, yun. Isa akong pabagsak na kumeta. Solid na imagery. Tapos para gawing walang kwenta. Ako magkakampiyon ko. Kukunin ko kampiyon para gawing walang kwenta. So, solid yun. Tapos, tutubos sa kasalanang mortal. Yung sinubok ng buhay. Cultural swagger. Tsaka pinakamaangas na Gen Z. Ang inang yan, ang kulit. So, yeah. Na 18 points. 11, 19, 18. So, base sa pagbilang ko, pinakamalakas na round ni Vitrum ay yung second. Tapos, ngayon, tingnan natin tong last round ni GL. Yo! Natapos na si Gino, natapos na si Kiko. Nandito na si Arik, Gison yung apelyido. Pagbabagsakan dito, kailangan ng mag-ingat. At ang huling bagsakan, Enigma na babanat game! Wala pala. Pucha! Ako si Arik, ghostwriter ni Vitrum. Ayon sa kanya, 2015 pa lang, pinag-tryouts ko na siya. Kaya yung taon ay 2016, 17, 18, 19, basta alam nyo, 10 taon ko lang sinusulat tong putang ilag to! Hoy! May bagong baby na si Arik, tas dadagdag ka pa? Pero sa bagay, ganyan talaga kapag iniwan ng ama! Nanay, tatay, panay, away, sila'y galing sa hood. Susanggol pa lang si Vit, literal ng family feud. Inaasar niya pa si J-Clown na kulang-kulang yung chromosome. Wow! Lakas bumaling. Ikaw kompleto chromosome pero di mo alam saan galing. Ouch! Kayo yung galit ramdam. Ano meaning ng DNA? Di niya alam. Kasi sino ka? Tangina! Compared sa amin, no fans. Yung V, virgin, cause you're fucking no one. Walang views, walang value, at typical din niyang Vit. Alam niyo karime ng typical din niyang Vit? Insignificant piece of shit! Parang peki na Sheyi kasi ang cheap-cheap lang. Iba yung Sheyi na all-in sa trip-trip lang. Goods na yan mentality. 90% nilaan. Batang 90s ka lang. Ako 100. Kaya nga Sasuke, Rukawa, Vegeta, tingin mo legendary, sa tunay na istorya sila'y secondary. Diba? Supporting role, second lead, sa legend at sa crown, so crucial ka pa rin cause every second counts. Diba? Second class the weak shit, sa finals pa ng buburat, saktong ikaw yung bit-bit at ako nagbubuhat. Parang propeta kung sumilip, ito'y aking penance. Kung ako yung second coming, ikaw yung coming second. Tandaan, iba yung kampyon dahil sa 4 na panalo. Sa kampyon na naratibo'y aktibo na binago, gago. Most improved plus MVP, yan ay pinilit lang din. In-improve mo lang sarili mo, ako battle rap scene. Kaya kong mag-selfie bars kasi may ambag sa FT. Habang selfie bars mo, literal na selfie. Kaya nakakatamad, maging DP ng flip top, yan ang hangad. Tang-i ng legacy yan. Yung goal ang cheap,
yung bigger picture maging profile pic. Kaya, di ka pasok sa top 10 o kahit 20 at yung corona empty at wala yung halaga pagkat ang gusto mo, kampiyon lang talaga. Kaya sige, ikaw na umakyat at walang tututol. You gonna die on that hill at ito yung burol. Dediretso sa bangin at walang kakabig. Hahayaan pa kita, di ako balakid. Kaya laglag, lagabak, sa bagsakan babagsak. O swabe rin yung skit at grabe rin yung hit. At ngayon nyo makikitang may gravity yung vit. Kaya condolence na Arik, di kayo yung dream team. Kala nyo V yung victory, yun pala yung victim. At just to rub it in, ikaw ay di hangarin, pagkat yung finals mo, quiz lang sa akin. Kasi battle rap to, redefine estilo, do may kritisismo, at magbago man yung meta at yung eksena mismo, alam niyong di malalaos ang lirisismo. Tama! Kaya balakid ano? Ito na ang laro, pinalakas ang anyo, at panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo. Kaya, sa ngalan ni Gino at ni Kiko at ni Boss, sinususunod sa bracket pagkat di pa ako tapos. Ika'y kontento na sa laban, ako'y aangat pa rin. Matatapos yung bagsakan pero di yung paggasin. Timeless! Solid yun. Lakas. Props talaga kay GL. Solid magsulat si GL. Bigat. Sobrang bigat. Nagutom ako. Bilangin natin ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Putang ina. 18 all ang third round. Pero ang first GL nakuha niya, second Vitrum, third tie. Astig. Sobrang tigas, sobrang dikit na laban talaga siya. Pero pantay siya dito. Pero kung ako papipiliin, fuck. Ayoko mag-decide. Basta yun yung punch count ko. Add na lang natin lahat. Tingnan natin kung sino lamang. Pero bago yan, isa-isahin ko muna yung mga nagustuhan ko sa last round ni GL. Solid parehas. Congrats. Congrats, GL. Alam naman ng lahat na ikaw ang panalo. Congrats din, Vitrum. Dahil nagawa niyong immortal itong battle na to. Kumbaga, isa yan sa mga may pinaka-solid na replay value. Yun. Nagustuhan ko yung di niya alam, nakalimutan ko kung paano ginamit ng GL yun, pero di niya alam. Tsaka fucking no one, insignificant piece of shit. Ano ba yung nirhyme niya sa, nakalimutan ko kung ano yung rhyme. Tsaka trip lang, paggamit kay Shay, papuntang trip lang. Tas 100, 90s sa 100, di ba? Secondary. Tapos every second counts. So, konektado pa rin na lalaro niya ng ganon. Tapos bit, nagbubuhat. Second coming second. Ang ganda lang. Ang clever lang ng pagkakagamit nun. Tapos tsaka yung battle, ano ba yung sinabi niya? Inangat niya, battle rap scene. Ganon. Tapos, a bigger picture, naging profile pic, di ba? Astig yan. Di ako balakid. Astig din yung paggamit niya ng balakid. Ano kaya pakiramdam ni balakid nung naparod niya? O, naparod na ba niya to? Di ba? Gravity yung, doon nyo lang makikita magkaroon ng gravity yung VIT, parang ganyan. Tapos V4 victim. Finals. Quiz lang sa akin. Ang kulit eh. No? Tapos, hindi malalaos ang lyricismo. Ang ganda ng ang ganda nung pinaglalaban, di ba? Ganon. So, solid yun. Tapos,
panoorin, yun nga yung para kay Balaki, di ba? Panoorin mong kunin yung para sa'yo. Ganon. Tsaka di pa ako tapos. Sobrang solid na round. Galing. Solid na finals. Congrats sa parehas. Tingnan natin. So, ang first round, yan na naman to. Ano ba to? Basta ang third round parehas 18. Baka dapat, yan, gawin ko na yung ganun ginagawa ng mga tao. Bah, ganun nga, no? So, 18. Tapos, sa second round, lamang si ano ng dalawa. Fuck. Isa-isahin ko na. Sige. 18. 19, 17, 11, 16. Ang ina, no? Antayin nyo lang ako. Nandito na rin lang tayo, so gagawin ko na siya. 6 plus 7 is 13, plus 8 is 21. So, 51. So, 18, 48, 51. So, base sa punch count, lamang ng tatlo si GL. So, yun. Kay GL siya. Dahil first round kay GL, second round kay Vitrum, third round tie. So, yun. Binase na natin sa ganun. Di ko na tinignan ulit yung oras. Pasensya na ulit. Nakakalimutan ko pa rin. Pero, spatan natin sabi ng mga judge. Isa pang beses! Dikit yun, dikit. On 15 game! Yeah! Yo! Ang boto ng Orado! 4-3! Isa buhay! 2024 champion! Magingay para kay GL! 4-3! Shit. Juju, Anwaki, ito rin ka na pa-shoutouts. I don't know, man. I don't know. Bitrum. Ayun, shoutout sa Panday Sining, sa PSA, LPS, sa lahat ng mga tropang, mga iba't ibang organisasyon, mga tropa pumunta dito. Shoutout kay GL. Tangin na 4-3, motherfucking history. Yeah, solid yan, solid yan. Grabe. Nakita niyo naman, dikit na dikit yung boto, pero ito yung naging judging ko. Round 1, masyadong dikit yung round na yon. Kapag ganun kadikit yung round, parang kailangan mo na lang siyang i-judge sa linis ng performance. Hindi naman nag-choke si Vitrum, pero meron siyang dalawang stumble eh. Kailangan kong i-ano yun, silipin na butas yun kasi para sa akin dikit lang yung round 1 nila. So yung round 1 binigay ko yung GL. Round 2 binigay ko kay Vitrum kasi kahit na mas marami at dikit-dikit yung punches ni GL at sa preference ko mas gusto ko kung paano magsulat si GL, pero kay Vitrum ko pa din binigay kasi ewan ko mas para ang lakas nung round 2 niya. Gusto ko lang purihin yung creativity ni Vitrum kung paano siya mangupal. Kahit na simple lang, ayoko sabihing simple, baka may ibang word pa. Pero yung mga punchlines niya, ang creative kung paano niya napapabigat, kahit na straight to the point lang. So round 2 binigay ko kay Vitrum. At round 3, malinaw para sa akin na hindi yun yung pinakamalakas na round ni Vitrum. Kaya tapos ang daming malakas na punchline ni GL doon, tulad nung Vegeta na secondary, tapos sinagot niya na hindi malalaos yung lyricismo na tapat pa yon. At yung DNA di niya alam, basta ang dami. So round 3 binigay ko kay GL. So 2-1 kay GL, si GL binoto ko. Binoto ko si Vitrum. Round 1,
para sa akin malinaw kay GL yun. Naka-apekto yung stumble ni ni Vic. Although, yun, solid yung material nilang dalawa, pero yun, medyo big factor yung stumble ni Vic. Kaya GL yun. Round 2, Vitrum, rekta eh. So wala siyang filler. Sunod-sunod na punches. Tapos GL para sa akin parang medyo lumaylay ng konti. At ang haba minsan ng ibang setup niya. Medyo naging dragging. Unlike si Vit na, yun, parang baril. Tuloy-tuloy. Round 3, Vit ulit. Mas mas patindi yung mga punto ni Vit, tsaka mas masakit parang ganun. Tapos si GL, malakas. Pero para sa akin, sakto lang. Parang alam mo yun, mas marami pa siyang na-spit na mas malakas dati. At saka yun, gano'n na naman, yung mahaba na naman setup. So para sa akin, round 1, GL, round 2 and 3, Vitrum. What's up, Looney, Binot? Sobrang hirap mag-decide dito sa laban na to. Sobrang dikit. Pareho silang magaling sa kanya-kanya nilang specialty. Magkaiba sila ng method na pinakita. So, hindi mo siya pwedeng scorean lang sa lyricism, sa quotables. Kumbaga, si GL marami siyang mga linyang tumatak doon. Napaka-original, first time ko narinig. Si Vitrum naman, meron siyang mga atake na unexpected and sobrang hindi pa nakikita sa battle rap na approach. At para sa akin, round 2 at round 3, dikit sila doon. Pareho silang undeniably with both their best rounds, yung 2 and 3. Doon sila naghiwalay sa round 1 para sa akin. Feeling ko dahil nauna si Vitrum, yung adrenaline niya, dahil pagpasok niya, ang lakas ng adrenaline niya. Medyo rushed yung delivery niya doon sa round 1. Hindi katulad sa round 2 tsaka sa round 3 na mas may composure na siya. Pinagkaiba naman nun sa round 1 ni GL, sobrang perfecto yung delivery and maganda yung material ng round 1 niya and maganda yung pagkapwesto niya ng round na yon. And sakto dun lumaylay para sa akin, si Vitrum. Pero round 2 and round 3, toss up talaga yun. Para sa akin, ang hirap niyang i-quantify kung sino yung mas lumamang. Pero sa feeling, 2 and 3 tabla. Round 1, bahagya, lumamang si GL. Sobrang dikit na laban. Saludo sa dalawang to. Congrats, GL. Vitrum, mabuhay ka pare. Binoto ko si Vitrum kasi kupal siya. Para sa akin, round 1 lang yung feeling ko lumamang si GL. Yung round 2 ni Vitrum parang sobrang hirap tabunan. Tapos ang haba ng setups ni GL. Though lahat ng punchlines niya lumalanding. Ganon din sa 3. Parang kung punchline count, lamang na lamang si Vitrum para sa akin sa 2-3. Pero syempre, kupal siya. Pwedeng mali ako. Congrats, GL. Yo, asking nga pala, bali ang binoto ko si GL. So, alam ko yung sobrang hirap ng preparasyon para sa ganitong klase ng tournament. Buong taon talagang nakakapiga, no? Pero yun nga, first round, binigay ko siya kay GL kasi nakita ko na mas lamang siya. At saka si Vitrum bumubuelo pa lang. So yung second dun, binigay ko na kay Vitrum. Medyo gumaganda na yung momentum. Kaso yun nga, yung third medyo sakto lang. Katulad lang ng second niya. Mas maraming magandang atake si GL kaya 1 and 3 binigay ko kay GL, second kay Vitrum. So GL. J Black, sobrang hirap na trabaho, no? Ang mag-judge sa finals. Sobrang nahirapan talaga ako pero yun nga, pareho kasi silang magaling sa style nila. Para sa akin yung tema ni GL na ginamit ngayong araw na to, hindi ganun ka nag-pay off pero yun parang eto, so round 1 binigay ko kay GL. Round 1 dahil medyo nag-stumble na, may mga stumble si Vitrum doon. May mga hindi din klaro yung pagkaka-deliver kaya nakuha ni GL. Round 2 naman, para sa akin yung pinakamalakas si Vitrum, nakuha niya. Sa round 3 talaga ako pinaka-nahirapan. Hindi ko alam kung itatabla ko ba pero kung may mananalo man sa round 3, yun, pinili ko si GL kasi para sa akin mas may lumanding pa rin siya sa round 3 doon na mga nagustuhan ko. Dahil kasi din sa tema niya na alam mo yun, na-appreciate ko na umabot doon. Pero yun na, sobrang hirap. Kahit sino sa kanila pwedeng manalo. Pero yun na, para sa gabi na to, binoto ko si GL. Congrats GL, props kay Vitrum sa solid na run. At yeah, Merry Christmas. Victus, binoto ko siya. Champion pala tong mga judge. Magkaibang estilo. Alam naman natin si GL, magaling siya sa wordplay, sa mga konsepto niya.
na para sa akin medyo nakulangan ako dito sa battle na to. Medyo malalakas yung mga nakaraang battle niya at para sa akin medyo underwhelming yung pinakita niya dito. Kumpara kay Vitrum na round 1 pa lang, kita-kita naman adrenaline, tapos yung composure, yung confidence niya sa dala-dala niya. Kuha agad ni Vitrum para sa akin yung round 1. Although parehas sila yun yung pinakamalakas na round nila. Pero binigay ko siya kay Vitrum. Tapos round 2, kita naman, yun yung pinakamalinaw na round, pinakamalayong round. Binigay ko rin yun kay Vitrum, yun yung pinakamalakas ng round. Tapos round 3, doon naman pinakalumamang na si GL. Pero yun nga, decided na ako doon pa lang sa round 1 and 2 na kay Vitrum na yung laban. Kaya 1 and 2, Vitrum 3 GL. Congrats sa parehas. Parehas magaling. Walang talo doon. Meron lang kailangan manalo talaga. Diba? Pero parehas panalo yun. Hindi parehas panalo. Dahil yung isa walang 100,000. 100K pa rin ba ang premyo? Hindi ko alam. Ilagay nyo dyan. I-comment nyo na lang. Astig na battle na nag-e-evolve na rin talaga pa. Iba na yung pakiramdam. Iba na yung battles ngayon kumpara sa battles ng mga 2020. Kung i-compare nyo, nag-evolve na. So, astig. Nakakatuwa. At yun lang. Ano pa ba sasabihin ko? Congrats kay GL, champion. Sasali ka ba ulit para i-defend? Hindi natin alam. Pero di ba? Pinaalala sa akin na misis ko na kailangan ko ibalik sa screen 1. Di ba? Mas maganda kung paano ending. Tapos ano yung sinasabi ko kanina? Fuck. Basta nag-evolve na siya. Iba na ngayon. At congrats sa mga nagtutulak, 'di ba? Sa mga forward thinkers. Thank you sa ginagawa nyo. Yeah. So, tingnan natin kung ano magiging 2025 na isa buhay. At hindi lang yun. Yung pinaka evolution ng battle rap sa 2025. Diba? Ako, curious ako. So, at yun din, plano kong pagkatas na itong finals, plano kong mag-review ng mga hindi na isa buhay. Hindi lang isa buhay. So, mga magagandang battle sa ahon, papanoorin ko rin. I-review ko, document ko para din ma-share ko sa inyo yung opinion ko. Pero yun nga, lagi ko naman sinasabi na yung opinion ko opinion lang ng isang tao. Hindi ko sinasabing ako yung tama. Diba? Kumbaga, ano ko lang yun. Take ko yun. So, kung iba man yung naging boto ko, hindi ibig sabihin na may hate or ano. Ganun lang talaga yung opinion. Kung sino yung official na panalo, yun na rin yun. Diba? Hindi natin mababago na yun. So, yeah. Kung nakikinig ka pa rin, nanonood ka pa rin ngayon, salamat, umabot ka dito. Tinapos mo yung video, dahil ang haba, umabot na 1:13. Shit. Yun, salamat sa 1 oras mahigit nyo. At, yun lang. Mag-like, mag-subscribe, at mag-usap-usap tayo sa comment section nyo. Salamat. Ako ang batas, ako ang basaya ng bawat horado. Hanggat sa muli, Flip Top represent. Uprising, 44th Coming, album ni Ginoong Rodriguez, tapos Currencies of Silence, album ni EP ni Moki McFly, Siya, EP ni Sayad, at Limahid, EP ni Goryong Talas. Spatan nyo lahat under Uprising Records. Ilustrado represent, yo. Yeah! Hanggang sa muli. Salamat ulit mga pare. Peace!